Magandang hapon po mga kababayan. Nandito naman po tayo. Ito po inyong kaibigan na si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing. At sa ngayon po, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa awayan sa gitna ni BBM na grupo. Kasama na dyan po si Tambaluslos o kung tinatawag na si Martin Romualdez na Speaker ng House of Representatives. At sa kabilang banda, magkasama din dyan si Sara Duterte, ang kanyang tatay o daddy na si Digong Duterte. At siyempre pa, kasama pa nila sila ni Bato, sila ni Bungo. At siyempre, kasama din nila dyan si Dan Marcolita. Ngayon, napapansin nyo ba kung ano ba ang resulta nitong ginagawa ito? Na nangyayari ito. Ang naging resulta po dito ay bagsak ang opposition. Hindi mo pwede sabihin na opposition itong si Sara laban kay Marcos na totoong opposition. Pwede mo sabihin opposition na kaaway ni Bongbong Marcos at saka ni Tambaluslos. Pero opposition ba siya para ipaglaban ang kapakanan ng tao? Hindi po, hindi ko po masasabi. Bakit po? Number one, ang dami po niyang tinatawag na confidential fund na napupunta lamang sa kanya ay hindi man lamang walang patutunguhan ng investigasyon. At sa kabilang banda, didiscuss natin mamaya, totoo ba itong investigasyon? Bakit mukhang calculated risk ang lahat na nangyayari? Kumbaga, ginawa para panlilin lang sa mamamayan. At kung panlilin lang sa mamamayan, ano po ang pakay? Wala po akong nakitang ibang pakay. Kundi, linlangin ang mamamayan para hindi na makapasok ang mga oposisyon na totoo. Ang tinatawag ko po na oposisyon na totoo ay yung mga tao na lumalaban para sa kapakanan na mga taong inosente, mga taong maliliit, na mga tao na walang hinahangad kundi isang mabuting pamahalaan. Sa ngayon, nawala, hindi na tumatakbo. Dati maraming tumatakbo pagka senador na malalaking tao, malalaking pangalan. Asan ngayon? Walang oposisyon ka makikita. Hindi tumatakbo. Dapat ang inaasahan ng lahat na mangunguna sa oposisyon, yung aming mahal na si Leni Robredo. Pero bakit siya nagdesisyon na hindi tumakbo pagka-senador? Siya lamang po ang lehitimo na leader ng oposisyon. Pero bakit wala? Ang isa pang tinitingala ng mga tao na leader ng oposisyon ay si Leila de Lima. Bakit hindi siya tumatakbo? Kagay, si Leni Robredo ay tumakbo po na mayor ng Naga City, which is sigurado ng panalo niya. Si Leila de Lima, na kahit mapano may laban sa kung tatakbo sa pagkasenador, bakit ang tinatakbuhan lamang ay ang pagka-party list congressman sa party list na mamamayang liberal? Ang isa pa na tinitingnan natin, na si Attorney Chel Jokno, imbis na tumakbo pagka-senador, nagdesisyon na tumakbo na lang pagka-congressman ng Akbayan party list. Ganun po ang sitwasyon na nakikita natin. Wala ka pong makikitang malalaking pangalan na tumakbo pagka-senador. Sa katotohanan ng buhay, ako tumakbo, tinanggalan pa ako. Hindi pa ako nilagay sa listahan ng opisyal. Hindi naman ako malaking oposisyon, kundi tanging isang hamak na Toto Kausing lamang, Toto Bunyog Kausing lamang, na naghahangad na may ialok ang sarili na umaasa na sa pagdating ng debate sa senatorial elections ay mananalo ako laban sa mga katunggali na mga tumatakbong senador na mga datihan at mga baguhan din na baka sakali ay pag-isipan ng mga mamamayan na nanonood sa telebisyon, nanonood sa kanilang cellphone, nanonood sa kanilang mga laptop o kanilang personal computers na matutunghayan nila
kung paano tayo makipagdebate at kung ano ang ating plataforma na pwede nating mailunsad. Hanggang dyan lang ang aking inaasahan. Wala po akong ibang bitbit na malaking pangalan para masabihin na may ilalaban ako sa mga malalaking pangalan na mga kandidato nila BBM at nila Duterte. Yan po ang sitwasyon. Tingnan mo, sa pag-away nila, nagsimula sila sa pagiging magkaibigan. Ang tawag sa grupo nila, Uni-Thieves. English po yan na nagkakaisang magnanakaw, Uni-Thieves. Pero kidding aside, ang totoong pangalan lang, Uni-Team. Pero paano mo masasabi na Uni-Team? Isang taon mahigit lamang sila nagsama ng maayos. At nakikita mo yung bukol. Kagaya ng party list ni Saldico na ako bukol party list. Nakikita mo bukulan na nangyayari. So, diyan probably, nag-aaway sila ni Sara laban kay Tambaluslos. Yan ang una mong nakita, natunghayin mo ang away. At sa gilid ni Tambaluslos, nakikita mo kaaway ni Sara si Lisa Araneta Marcos. At sa likod niyang gilid, kasama na rin sa ngayon nakipag-away si BBM. Ang kalaban nila si Sara Duterte. Nag-iisa, binabakapan lang ng kanyang tatay. So, ladies and gentlemen, ito po lahat na nakikita mo. Ako, noong una, ay naniniwala po na sabuatan lamang ito. Kunwari, palabas lang na kunwari nag-aaway. At ang tanging adhikain ng mga ito ay pagdating ng eleksyon sa 2025 at sa elections para pagkapangulo sa 2028 ay sa kanila lamang manggagaling kung sino ang mananalo. At di isa sa oposisyon ay walang mananalo. Yan po ang nakita ko na pangyayari sa ngayon. Tingnan mo nga naman, bakit hindi ako magdududa? Pinatira si Sara at sagot naman si Sara, binira sila ni Sara ng isang pananakot kuno, grave threats kuno. Ang mga bayan naman natulala, nakatutok sa kanilang awayan. Wala nang usaping oposisyon. Nakatutok talaga sa kanilang awayan sa gitna ni Sara Duterte, nandun sa impeachment. Ang impeachment, nakikita ko, ginagamit lamang dito ang Makabayan Bloc at saka Akbayan. Na sila ang nagsampa na bilang inuumang laban kay Sara. Hanggang diyan ka lang, parang ganun ang sitwasyon. At hindi magtatagumpay ang dalawang impeachment na ito kung hindi ito susuportahan ng mga congressman na hawak naman ni Tambaluslos. So nakita nyo? Calculated risk lahat. Hindi matutuloy. Pero binibira nila sa Sara. Lahat ng pagbibira nila kay Sara ay nandyan lumabas ang mga ebidensya na para mo tanggalin sa pagiging vice-presidente sa pamamagitan ng impeachment. Pero bakit nila pinipigilan? Ano ang makatwirang rason? Pwede bang sabihin na kunwari lamang? Yes, walang iba. Para saan pa yan? Na kung totoong magkalaban mga yan at kung totoong maidikain si Tambaluslos at saka si BBM na tanggalin si Sara completely ay dapat ituloy nila ang impeachment. Kasi ang impeachment ang siyang tanging pinakamabisang paraan maliban sa pagpatay, pag-assassinate kay Sara ay iyan ang pinakamabisang paraan para matanggal si Sara pagka vice-presidente. Tandaan ninyo, sa ilalim po ng ating konstitusyon, na kung matanggal po ang vice-presidente sa pagka-vice-presidente sa pamamagitan ng impeachment, ay kailangan ang perma ng 1/3, 1/3 of the membership, total membership of the House of Representatives must vote or must sign the articles of impeachment o di kaya mga akusasyon laban kay Sara. May pipirma ba? Sa ngayon po, wala akong nakikitang pipirma. Ang nakikita lamang natin, mga akusasyon na nakasulat sa mga papel na kung tawagin ay articles of impeachment. Na ang rason na ginagamit ay violation or betrayal of public trust. Nilagay din nila culpable violation of the Constitution.
Nilagay din nila na treason. Ngayon, kung basahin ko, ang reklamo, ang aking opinion ko lang yan, don't take it as yours. Don't believe in it, opinion ko lang yan. Ang opinion ko, pag binasa ko po ang dalawang impeachment complaint na sinampa nila, puro po lahat nakadesinyo na mananalo si Sara. Ibig sabihin, kulang sa akusasyon, kulang sa pagpili kung ano dapat iakusa, at kulang din sa ebidensya. Kumbaga, insufficient, hindi sapat sa forma at saka sa sustansya, or inefficient in form and in substance. So, iyan po ang isa po sa indikasyon kung bakit parang sabwatan ang nangyayari. Kunwari, nag-aaway. Ang pakay ay para pagdating sa eleksyon, kasi malapit ng eleksyon May 12, 2025. Kailangan ang mananalo ng mga senador ay manggaling lamang sa kanilang dalawang grupo. Hindi po manggaling sa oposisyon. Sa tingin mo ba, ito, prangkana tayo, magkakampi kami ni Atty. Luke Espiritu. Kaibigan ko ito, isa itong Ilonggo, galing Bacolod. Nag-uusap kami nito. May chance ka ba, Atty. Luke Espiritu, na tumakbo? Of course, ang chance andyan. Pero kung usapan natin, malaki ba? Yun, kailangan magsumikap tayo. Wala naman tayong pera pare-pareho. Ako, wala ring chance sa totoo lang. Kasi wala tayong pera pare-pareho. Si Catyudi de Guzman, gusto kong taong yun. Gusto ko mga adikain nila. Pero may chance ba na malaki? O sa Makabayan Black, gustong-gusto ko, kinakampanya ko yan, si Heidi Mendoza. Kinakampanya ko rin si Franz Castro, si Arlene Brusas, si kaibigang Teddy Casino. Ang problema, mayroon ba tayong chance? Kinakampanya ko rin ang sarili ko. Ang tanong, mayroon ba akong chance na malaki? May chance, lahat may chance. Pero ang tanong, malaki ba ang chance? Sa klaro na sitwasyon sa ngayon na ginagawa nila, inimbento nilang away, sa kanila naman lamang nakatutok ang paningin ng taong bayan na siyang bumubuto. At para lalong mabubulag ang mga tao sa mga nakikita nila, bibigyan pa nila ng ayuda. Yan po ang nakikita ko. Kaya tama rin si Atty. Bumbit Abad sa pagsabi. Atty. Toto, hindi ako naniniwala dyan Na awayan nila yan, pakulo na yan nila yan. Kunwari, totoo, nakita mo nag-aaway. Kagaya sa ginawa doon sa Bicol, sa Camarines Sur, na kunwari nag-aaway ang magtatay, si El Rey Villapuerte, kalaban ng kanyang tatay, si Luis. Namatay na yung si Luis. Ang nangyari, ang mga Bicolano sa Camarines Sur, boto lang ng boto, mamimili na lang sa dalawang Villapuerte. Ganun po nangyari. Ngayon, ginagawa rin po yan sa Pasay, sa Makati. Kunwari, nag-aaway yung si Nancy Binay at saka si Abby Binay. Na pinatakbo ni Abby Binay ang kanyang mister na si Campos. Si Congressman Campos laban kay Nancy Binay. Di ang mga taga Makati, inaasa ko na lang kay Atty. Rene Bundal ang totoong laban. At kay Kid Peña, hindi ko alam kung tumakbo si Kid Peña pagka mayor. Si Congressman Kid Peña. Ibig sabihin, ganun po ang theory na ginagalaw nila. So ang mga tao naman, excited naman. Ala, tira, dapat tanggalin ni si Sara. Kabila naman, makasara naman. Ala, dapat yung BBM na yan, walang kwenta. So ganun na po, umiikot-ikot ang argumento mula sa mga namumutawi na mga bibig ng ating mga mamamayan. So ngayon, yan po ang aking masasabi. Ang totoo lamang dito yung sinasabi ni Polo Carpio. Sa Asia, ang isa sa mga totoong bayan at totoong mga politiko ay nandoon sa South Korea. Bumoto ng 205, ang 205 na congressmen ng South Korea para i-impeach si President Yoon Suk-yeol. Ngayon, sila na nakagawa niyan. Nauna pa tayo dito ng impeach. Walang nangyayari. Sa atin naman, kailangan 1/3 ng congressman ang pepirma o
buboto para i-impeach si Sara Duterte. Hawak yan lahat ni Tambaluslos. Kayang-kaya, isang pitik niya lang yan sa hangin. Tapos ang usapin. Pero bakit hindi siya gumagalaw? Bakit? Sagutin niyo. At bakit naman magsasabi si BBM ayaw niya ng impeachment? Ubos oras lang daw yan. Ano ba talaga ang totoo? Ladies and gentlemen, kung sa English pa, we are taken for a ride. Sumasakay tayo, pinapasakay lamang tayo, at sumakay naman tayo, front seat pa. So, ano ang gagawin natin ngayon? Isa-isahin natin ang pangyari. Una, nagkaroon ng eleksyon, nanalo silang dalawa. 31 million kuno si BBM, 32 million kuno si Sara. Kasama niya si Robin Padilla, number 1 senator. Tapos, noong October ng 2022, natunghayan ng grupo nila ni ex-General Eliseo Rio, tsaka ni Sir Francis Isaac, at tsaka si Gas Lagman, na nag-report ang chairman ng COMELEC na nagmamayabang sa buong mundo na pinakamabilis na election sa Pilipinas at sa mundo ay yung sa Pilipinas, yung nakaraan. At pinakita niya ang ebidensya na sa unang oras pa lamang ng pagbilangan ng boto mula alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi, 20,756,000 o 656,000 ang nabilang na boto. 20 million. Isang oras lang yan. At kung tinignan mo ang pangalawang oras, 13 million ang pumasok na binilang na boto. Ngayon, diyan nagbuksan ang isipan nila ni General Rio. Si General Eliseo Rio po ay isang information technology expert, isang engineer bago nagiging general sa Philippine Army. At nakita nila, ang tanong, imposible po sa Pilipinas na mangyayari na magkaroon ng 20 million na pagpasok ng boto sa isang oras. Ang katwiran, number 1, ay sobrang hina ng internet sa Pilipinas. Number 2, sa sobrang hina, mismo nga manonood kayo ng YouTube at saka Netflix, iikot-ikot lang yan, buffering ang tawag doon, at hindi tutuloy-tuloy ang panonood ninyo. So, number 3, imposible lalo na magiging 20 million sapagkat nakalagay po sa batas natin. Nakalagay sa batas, Republic Act 8436, na ang eleksyon na automated, gumagamit ng computer, pagkatapos nagbotohan sa kada presinto mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, ay gagamitin ngayon ang internet signal, ipadala ang resulta doon sa COMELEC, sa computer, 3 sets of computer ng COMELEC. Ang papadalhan, number 1 is yung tinatawag na transparency server. Yung transparency server, iyan po kung saan ang ginagamit ng PPCRV at mga media para magbigay ng report sa publiko ng unofficial partial result. Ang pangalawang computer ay natatanggap ng resulta mula sa probinsya ay yung computer na backup doon sa opisina ng COMELEC. Ang pangatlong computer na tatanggap ng resulta mula sa probinsya ay yung computer sa Municipal Board of Canvassing o di kaya City Board of Canvassing. Pagpasok doon, ang unang pakay ay para malaman kung sino ang nanalo sa mayor, vice mayor, mga konsihales, at kung sino ang mga boto ng mga tumatakbo sa national at congressmen ay pag-ipunin. Pagkatapos nila dyan sa Municipal Board of Canvassers, ipadala sa Provincial Board of Canvassers. At sa probinsya, bibilangin ng canvassing ng computer
kung sino ang panalo pagka-gobernador, pagka-vice-gobernador, pagka-bukal, at pagka-congressman. Mula naman sa City Board of Canvassers, kuminsan direkta sa COMELEC. Pero sa mga lungsod o syudad na hindi independent, pupunta muna sa probinsya. At ganun din ang mangyayari, bibilangin din, isama siya sa pagbibilang para malaman kung sino panalo sa pagka-gobernador, vice-gobernador at mga bukalis at mga congressmen. At ipunin ang boto ng presidente, vice-presidente, mga senador at party list. Ganon din dito, pag matapos na yan, ipadala sa COMELEC sa National Board of Canvassers. Ang National Board of Canvassers ay sa COMELEC. Diyan titingnan, bubuksan, malaman kung sino panalo pagka-party list at sino mananalo pagka-senador. Ang isa naman, mula dyan, sasanga, pupunta sa Office of the Senate President para ang Senado at ang House of Representatives ay magkikita at bubuksan nila ang computer para malaman kung sino panalo pagka-presidente at pagka-vice-presidente. Iyan po ang nasa batas. So, sa isang oras, bakit umabot ng 20 million? Yan ang tanong ng Tiin Trio na grupo Nina Eli Rio, Franklin Isaac at sika si Gas Lagman. At kung bakit sa pangalawang oras, 13 million lamang ang pumasok. Na kung tutuusin, sa unang oras, marami pa munang gagawin bago makapagpadala ng resulta ang kada presinto. Nasa batas po kasi na bago magpadala ng resulta, i-switch mo sa mga computers, ay kailangan ayusin mo muna anong mga sumasunod. Number 1, gagawa ng minutes o kalatas na papel ang mga kasapi ng mga teachers ng Board of Election Inspectors. Ilalagay ko ano nangyari. Kagaya ng ilan ang bumoto. Ilalagay na ilan ang official ballots na dumating galing sa COMELEC. Anong mga serial number ng ballots ang pinadala? Anong mga serial number ng ballots ang nagamit? Tapos, ilalagay kung may mga bumuto na mga no read, no write, kung sino ang umasiste. Ilagay rin kung may nangyari. 2 pahina yan. Ilang minuto kaya ang kailanganin bago matapos yan? Kasi pagkatapos isusulat ng mga teachers, pipirma ang 3 teachers at pipirma rin ang lahat ng watchers. Ilang minuto kayo maubos dyan? 10 minutes. Sabihin natin 10 minutes. So, sa batas, inuutos na eksakto alas 7 saka kayo magsara. So, ibig sabihin na kahit wala ng butante dumarating, basta maaga pa, hindi pwede isara ang presinto. Utos ng batas yan. So, ngayon, kung may nakapila pa, alas 7 na, pabubutuhin lahat yan. Ibig sabihin po, ang pinakamaaga na matapos ang butuhan ay alas 7. Sa ibang probinsya, sa ibang mga presinto, mahaba pa. Kuminsan umabot pa hanggang alas 9 ng gabi bago makabuto ang lahat na nakapila. Yan po ang batas natin. So, ibig sabihin, ang puntos ko rito ay, pwede ba mangyari ayon sa record nila ni Erwin Garcia na alas 7:08 ng gabi nag-umpisa, nagpadala ng resulta ang mga computer natin sa kada presinto? Pwede ba yun mangyari? Sagot ko, hindi. Sabi ko nga, bago mo magpadala, ayon sa batas, tapusin mo na mga gawaing administratibo. Number 1, paggawa ng minutes, sinasabi ko kanina. Number 2, mag-print pa sila ng minimum na 8 na mga resulta sa local at national. At yung 8 ay ibigay sa kada watcher isa-isa ng mga political parties. At yung pang-siyam, ilalagay sa ipaskil sa dingding ng school kung saan mayroong tinatawag na presinto. Base po sa YouTube account ng COMELEC, kakain ng 1 minuto ang pag-imprinta ng national official ballot para sa mga tumatakbo sa pagka-senador, presidente, vice-presidente, party list. 1 minuto.
Ang mga local naman, kasi mas maigsi, ang resulta, ang tumatakbo, tatakbo ng 30 seconds. So kung 8 ang imprinta, ibig sabihin, times 8, tatakbo ng 12 minutes. Patong mo ngayon sa 10 minutes na una na gumagawa ng minutes, so 10 plus 12, that is already 22 minutes ang kakainin mula sa alas 7 ng gabi na ang alas 7 ang pinakamaaga na tumigil ang pagbubutuhan. Ano pang ibang gagawin? Marami pang ibang gagawin. Kakansilahin ang mga official ballot, lagyan ng X, lagyan ng sulatan ng cancel kung hindi nagamit. At pagkatapos doon, ibubuksan ang kompartamento ng isang ballot box at doon ilalagay ang lahat ng hindi nagamit ng baluta. Ibig sabihin, minimum of 30 minutes kakainin bago ka makapag-umpisa ng padala ng resulta. Nakalagay kasi sa batas, hindi pwedeng magpadala ng resulta kung hindi pa tapos ang mga gawain. Ang tanong, bakit sa record na binigay ni Erwin Garcia, nag-umpisa pagpadala alas 7:08 ng gabi noong May 9, 2022? Yan ang number 1 proof beyond reasonable doubt na nagkadayaan. Next, napilitan sila sa petition na sinampa nila General Rio na magpalagay sa website ng COMELEC ang COMELEC. At nakalagay ron yung tinatawag na transmission records. Saan ka makakita? 8% sabay-sabay hanggang sa punto ng segundo, sabay-sabay nagpadala ng resulta sa COMELEC. Ay, nakakahiya. Imposible mangyari po yun. Tingnan mo, manggaling sa ibang mga bansa, ay ibang mga hindi bansa, o mga ibang bansa, mga overseas voters. Tapos yung mga iba-ibang probinsya. Ay, nako. So ngayon, kung hindi na, yan pangalawang ebidensya na hindi pwede mangyari. Next, sa ibang mga in-upload nila ay lumalabas po yung mga raw files na in-upload nila nang binuksan namin at nilinis, lumalabas na iisang computer ang pinanggalingan ng mga resulta na pinadala sa COMELEC, pinadala sa PPCRB, pinadala sa mga backup ng COMELEC. Ano yun? Yung computer na may tatak na 192.168.0.2. Paano nangyari yan? Napakalaking kagaguhan dyan, proof beyond reasonable doubt, na ang boto ni Bongbong Marcos at saka ni Sara ay nanggaling sa Smartmatic. Smartmatic po naggumawa niyan. So ngayon, iyan po ang sikreto na isa na hawak ng unit teams na kinatatakutan ni Bongbong Marcos na baka tumuga o magsalita si Sara sa totoong dahilan. Ibig sabihin, magkakampi sila, magkasabwat, magkaumpisa pa lang, magkaaway, maaring totoo ang awayan. Pero natatabunan ang mata ng Pilipino na sa kanila na lamang natututok. At yung mga Pilipino na naliligayahan naman, tuwang-tuwa naman sa kanilang nakikita pag-away ng dalawang partido. Mananalo, grupo ni BBM or grupo ni Duterte sa pagkasenado ngayong 2025 sa May 12. Saan kami kukunin yan? Pupulutin ng mga hindi kilala masyado na tumatakbo na oposisyon. Kasi wala rito yung malalaking pangalan na oposisyon. Na pinakamalaking pangalan na tinitingala naming leader ay si Leni Robredo. Sigurado ako, mahirapan sila, ipalabas sila talo si Leni Robredo pag tumakbo pagkasenador. Wala nga rin yan si Isko. Wala si Leila de Lima. See? Saan tayo? We're taken for a ride. Tapos ako, tumatakbo ako. Hindi ko alam kung bakit dahil sa exposition ko, mga expose, ako lamang ang tumitira sa COMELEC dito sa Smartmatic. Tapos nakita ko pa, in-upload nila ni George Erwin Garcia sa kanilang website, yung records ng cellphone at Smart at saka Globe. Lumalabas sa records ng eleksyon
alauna pa lang ng hapon, yung Smart sa Globe ay nagpadala na ng resulta. Alas 7 ng gabi pa matapos ang butuhan. Bakit? Alauna may pinadala na kayong resulta. Ngayon, kinwinta yan. Binilang ng grupo ng Tiintrayo, lumalabas po yung mga naunang oras na pinadala na boto ay mula po sa 7,000 plus na presinto. At kung ang 13 million votes na pangalawang oras na nabilang, nanggaling yun sa 7,000 minus 39,300, tumatakbo po na sa mga 30,000 precincts lang. So ngayon, 30,000 plus 7, that is 37,000 o 39,000 ang lahat na total. Nakabuuan ng 20 million na bilang. Ngayon kung titingnan mo, sa nauna na resulta na pinadala ng Smart at saka Globe, mula alauna hanggang alas 7 ng gabi, iyon ay 7 million na pinatong sa 13 million. Kasi pangalawang oras, 13 million ang bilang. So ibig sabihin, normal rate na takbo na pagpadala ng resulta ay 13 million lamang maximum. So ibig sabihin, sa first hour, 13 million din. So nasaan ang galing ang 7 million? Nandoon sa mga pinadala ng Globe at Smart na alauna pa lang magpadala ng resulta. So yan po ang katibayan ko na isa kung bakit ang lahat ng awayan nito, kung hindi ito drama, maaring totoo, pero isa pa rin ang nasa isip nila na sila pa rin ang mananalo sa ngayong election sa May 2025. Hanggang sa May 2028, sila pa rin ang mananalo. Yan po ang disenyo nitong lahat. Diba? So ngayon, iyan naman ang katotohanan bakit ayaw ni Bongbong Marcos na i-impeach si Sara. Yan din ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi umaakto ang mga tauhan ni Romualdez sa siya Kongreso. Pero sa totoo lang, gustong-gusto ni Romualdez na matutuloy. Sakasakaling matutuloy ito at hindi makinig si Romualdez kay BBM, itutuloy niya ito. At kung itutuloy niya, ilan ba ang kailangan na boto ng congressman para ma-impeach si Sara? 1/3 lamang. Ilang congressman ang 1/3? Masasagot yan kung ilan ba ang congressman natin sa ngayon. Ang congressman po natin sa ngayon ay 316. Kasama na yung mga namatay na 4. So kung 316, anong ibig sabihin yan? Ang 1/3 ay, ang 300, hatiin mo sa 3, 100. May natirang 16. Hatiin mo sa 3, tagpa 5. O, 5 times 3, 15. So may isa pa, hatiin mo sa isa. O di 106 congressmen ang dapat pumirma o boboto para umakyat ang impeachment complaint o reklamo na sinampa ng Makabayan at saka Akbayan ng grupo. Sabi ko nga, taken for a ride lang tayo. So ngayon, natutuwa naman tayo. Natunghayan natin. In-entertain tayo ng isang napakagandang telenovela ng kwento sa Netflix. Yung confidential fund ni Sara, akalain mo ba naman? Ibinigay ang lahat ng pera lumalabas sa ating paningin na binibigay kay Mary Grace Piatos. Ibinigay kay Chippy McDonald. Ibinigay kay Fernando Tempura. Kay Carlos Miguel Oishi. Di bang Oishi, Chichirya? Kay Raymond Nova. Binigay din kay Kokoy Villamin. Diyos ko, pera natin yun. Bakit doon ibibigay sa mga chippy? Ano bang usapin ng confidential fund? Usaping chippy? Usaping chichirya? Yan ang gano'n sa atin. Nagiging usaping chichirya ang lahat. Sino bang joker dito? Kayo o ako na tinanggal sa listahan ng tatakbo senador kasi joker daw ako? Kaya tingnan mo. Pero ang katotohanan naman dyan, saan napunta? At bakit tinigil ng Good Government Committee ni Joel Chua ang pag-imbestiga sa confidential fund ni Sara? Bakit? Nasaan na ba natigil? Doon po ito natigil saan? Naalala niyo ba? Nang pinakahuling tinanong ng mga congressmen ay yung 2 special disbursing officers
na sina Edward Fajarda at saka si Gina Acosta. Si Edward Fajarda ay si Special Disbursing Officer sa Department of Education. Si Gina Acosta ay Special Disbursement Officer diyan sa Office of the Vice President. Ayon sa kanila, winidraw nila ang pera mula sa Land Bank na sa pamamagitan ng cheque na binigay sa kanila. Matapos ma-withdraw, nilagay nila sa kanilang vault at pagkatapos makuha ang mga pera, tinawagan daw sila ni Sara Duterte na ibigay sa dalawang tinatawag na Intelligence Operations Officer na sa DepEd ay binigay kay Colonel Dennis Nolasco. Sa Office of the Vice President naman, binigay kay Colonel Raymond Lachica. Kayo nandun na kayo sa hearing, nandun si Sara Duterte. Bakit hindi niyo tinanong si Sara Duterte? Nung hindi pa dumating si Sara Duterte, lagi niyo siyang, ikaw, bakit sumipot ka na lang dito? Sagutin mo, paliwanag mo, saan napunta yung mga pera? Bakit nung nandun na si Sara? Bakit hindi niyo tinatanong? Ibig ba sabihin, may utos sa inyo si BBM? Para calculated risk ang lahat kasi magkakampi pa rin sila na sikreto. O ngayon, nung oras na yun, yung pinakahuling hearing, nandun din si Dennis Nolasco at saka si Raymond Lachica. Bakit hindi niya tinanong? Congressman Joel Chua ng 3rd District na Manila, tinanong siya. Ang sagot niya ay nag-usap-usap na kasi kami mga congressmen at amin na lang pinaubaya na Armed Forces of the Philippines na lang ang mag-iimbestiga kay Raymond Lachica at saka kay Dennis Nolasco. Ano? Akala ko ba pera natin yan? Hinayaan nyo lang ibibigay sa chichiryahan? Naku mga congressmen kayo, anong sa likod nito? Ibig sabihin, magkakampi-kampi kayo lahat. At ibig sabihin, hindi mananaig ang impeachment kasi tinigil yung investigasyon. Naku. So ngayon, nakikita natin na although maraming akusasyon na pwedeng mangyari na totoong mga akusasyon, natitigil naman ang investigasyon. Iisa lang ang ibig sabihin yan. Talagang calculated risk. Kayo pa rin ang mananalo sa eleksyon ng 2025 May. Kung hindi grupo ni Duterte, na kung saan ang pinakamalakas na kandidato na dyan ay si Bungo at saka si Bato. Ito po mga pangatlo sa kanilang grupo dyan ay si Marcoleta. Sa grupo naman ni BBM, marami dyan. Mga tumatakbo mga datihang senador. Kaya, mga malalaki sila. Sa kanila manggagaling. So ngayon, tatanungin ko kayo, papayag ba kayo na sa kanilang grupo na lang ang mananaig pagdating sa mga senador? Pati mga party list, basura, lilistahin ko lahat ng party list ng mga politikong yan. Isama nyo din yung agimat na yan. Agimat ni Bong Revilla. Wala, puro drama lang lahat. Talking about agimat. Bakit nyo kinuha na guest speaker sa alumni gathering ng Antipolo Municipal High School o Munich na mag-speaker si Senador Ramon Revilla? Ano ba meron dyan? Mayor Junjun Inares? Kasi si Bong Revilla ay kapatid ng asawa ni Junjun Inares. So kapatid niya, ang misis, ang naging dating mayor. At ang Agimat Party List, ang ginawa nila, lahat ng mga alumni ng Antipolo Municipal High School ay binigyan ng damit, ng t-shirt na nakapangalan sa likod nila, Agimat Party List.
May nabalitaan ako na mula Cavite, pati ang buong Rizal ay kukunin ng mga rebelya at maglalagay sila dyan ng balang araw, sila ang magiging gobernador ng Rizal Province. Kita mo? Mga kaswapangan ng mga rebelya. Siya ay senador, asawa niya sila ni ay congressman, ang anak niya, dalawa ay congressman, ang isa sa Agimat party list. Kaya lilistahin ko ito lahat ng mga party list na i-boycott ninyo. Dapat ang ibuto ninyo ng mga party list ay yung bunyog. Yung iba pa, ililista ko. May tumatawag, mamaya ko na sasagutin. So, yan po ang nakikita nating sitwasyon sa ngayon. Ngayon, pag-usapan natin, lalo pa, ang gusto nila ito, masulo nilang pera. Sila-sila ang maghati-hatian sa pera. Bakit ko nasabi? Tingnan mo, yung pondo para sa PhilHealth, the 74 billion, ay tinanggal. Siniro. At ang nagsiro, si Grace po, na bagong traidor ng inang bayan. Kasama niya sa pagtanggal dyan, kakutsama niya dyan si Chis Escudero. At hindi naman nagpakita ng pagkontra si Lito Lapid, si Rapi Tulfo, si Bonggol kumontra, saka si Bato kumontra. At ang kumontrang isa dyan, si Rizal Tiberos. Bakit hindi nyo kinontra? Kasi kikita kayo, ano ang nangyari? Bakit kinanggal nila sa PhilHealth ang 74.3 billion? Ginawang zero? Para po ilipat ang pera doon sa ayuda na AKAP at AX. At kung mailipat na, nangako si Martin Romualdez at saka si Elizalde Co na Appropriations Committee Chairman na congressman ng Ako Bukol Party List na hahatian nila mga senador sa mga ayuda. Kaya pumayag si Grace po, pumayag na rin si Amy Marcos na bago magkaroon ng Bicameral Conference Committee, inanunsyo niya na tinanggal niya na ang AKAP ayuda sa kapusang pera, pero ito na ibalik. 80 billion ang lahat ng yan. Ano pa ang ibang tinanggalan nila? Tinanggalan nila ng 10 billion ang Department of Education. Na para sana sa pagpaangat ng antas ng nalalaman ng ating mga estudyante. Kasi kulelat na tayo sa buong mundo pagdating sa math, science at iba pa na mga asignatura. Nang tinanggal ang 10 billion, wala nang pambili ng computer para sa mga estudyante at mga teachers. At nilagay nyo sa ayuda. Ang iba na sobra, nilagay nila doon sa 289 billion na pork barrel na nilagay sa DPWH. Narinig ko lang ito kay Professor Cielo Magno. Yung DepEd naman, narinig ko ito kay Blancaster Armandin. Yung 10 billion na kinuha sa DepEd. Pero personal kong alam, ang 74.3 billion pesos na dapat sana sa PhilHealth ay tinanggal, dinala doon sa ayuda. Kaya kayo dyan, si Sangkay TV na kinakampihan yung pagtanggal, Sangkay, that is your opinion but I beg your pardon, yung opinion niyo po ay mali na para sasabihin, nilabas niya ang lahat ng mga korupsyon sa PhilHealth. Ginawa niyang dahilan para parusahan ang PhilHealth. Pero ang hindi nakikita ni Sangkay ay paano naman ang mga Pilipino na mga maralita na mga ospital, hindi na sila mabibigyan ng pondo para sa ospital. Mr. Sangkay, ito po, tingnan mo po. Ako ay nagagalit sa iyo sapagkat parang nabubulag ka o nagbulag-bulagan ka lamang. Bakit mo gagawing dahilan, ayunan mo yung dahilan ni Grace po na kaya tinanggalan ng kahit piso na ang PhilHealth ay sapagkat mga corrupt naman ang taga-PhilHealth. Ladies and gentlemen, hindi po solusyon yan. Mali ka po dyan, Grace po. Mali ka dyan, Sangkay TV. Kami po pareho ni
Attorney Libayan ang tama dyan, tsaka ni Professor Cielo Magno. Ang gagawin, kung ako tanungin mo, kung ako senador na nandyan na, ilalagay ko ang 74.3 billion na pondo para sa PhilHealth. At may nakalagay akong ilalagay ko na kolatilya, rider, na may utos sa PhilHealth. Wala kayong karapatan magdesisyon ng iba. Kundi, ang lahat ng pundong ito ay 100% ibayad sa hospitalization ng lahat ng mamamayan. Ganon lamang ang solusyon dyan. Kahit kurap pa yan yung mga namumuno dyan sa PhilHealth. At sino ba ang namumuno sa PhilHealth? Di ba pinsang buo ni Lisa Aranita Marcos, si Mr. Ledesma? Hindi po yan dahilan na dahil kurap ang umupo sa PhilHealth ay tanggalan ninyo ng pundo para sa mga nagkakasakit, para sa mga na-ospital, para ipambili ng mga lahat ng ekwipo na gagamitin hanggang probinsya. Sa probinsya kasi walang scanner, CT scan, walang ultrasound, wala lahat-lahat. Kaya dapat ipabibili niyan para makakalat lahat ng parte ng Pilipinas ay merong magagamit para sa mga healthcare ng mga tao. Kung ang problema pala, yung korupsyon ng opisyal ng PhilHealth, madali, kasuhan ninyo at ilagay ninyo, total kayo naman, Crispo, ang may kapangyarihan gumawa ng batas, iutos ninyo na ang ibibigay niyo yung pondo ay 100% na ibayad sa lahat ng na-ospital para kahit sinong Pilipino na isugod sa ospital ay wala nang problemahin sa bayarin. Kuminsan kasi marami diyang namatay eh. Pati nanay ko namatay nung nalaman niya na 2 milyon ang utang ko na hindi ko kayang bayaran. Namatay tuloy nanay ko. So, ganun po ang aking puntos dyan. Mabuti pa kami ni Mr. Teacher Reacts. Nakaintindi na mali yan. Ay, hindi po katwiran ang korupsyon sa PhilHealth para tanggalan ninyo ng pundo ang PhilHealth. Ngayon, kung bakit ginawa na, ang totoong pakay dyan ni Chis Escudero at saka ni Grace po ay kukunin ang pera, ibulsa nila kasi nilagay na nila sa ayuda. Nilagay nila sa pork barrel, sa DPWH. Ang problema nito, yung mga item na ito ay hindi naman hiningi ni Bongbong Marcos sa kanyang budget na pinasa sa House of Representatives. Dinatag ko na nung isang araw sa papel na National Expenditure Program na pinasa ng opisina ni Bongbong Marcos sa House of Representatives, walang nakalagay na AX doon. Walang nakalagay na AKAP doon na hiningi ni Bongbong Marcos. Wala ring hiningi ang DSWD ron. Ano bang AX? Assistance to individuals in crisis situation. Ang pangalan naman ng AKAP ay ayuda sa kapos ang pera. Bakit meron kayong ginagawa niyan? Wala namang batas na nagsasabi na nag-create o nagsagawa o nagbuo niyang AKAP at saka AX. Tingnan nyo, i-google ninyo ang Magna Carta for the Poor. Wala kayong nakikita dyan. Sa Magna Carta for the Poor po, ang nakikita nyo dyan na mga ayuda ay for peace lamang. Yan ay promotive, kung tawagin, hindi protective. At nakalagay din dyan, kalahi. Nakalagay din dyan, SLP, Sustainable Livelihood Program. Nakalagay din dyan sa Magna Carta for the Poor, yung tupad na programa para sa mga nawalan ng trabaho. I-hire sila ng Department of Labor at bibigyan ng minimum wage sa trabaho na sweldo sa loob ng isang buwan. So ngayon, nakita niyo na ang totoong dahilan kung bakit nagaway-away nito. Sa awayan nila nito, wala na kaming mga kasip, kaming mga sa oposisyon, hindi kami titingnan ng mga butante kasi umiikot-ikot lamang mata ng butante sa inyo. Okay, kasama ko sa Bunyog, si David D. Angelo, isang environmentalist. Ang dami magagaling sa oposisyon, pero ang oposisyon, kaming oposisyon, na hindi kami kalakihan kung sa pangalan ng pag-usapan. That's reality. Reality bites, but that's the truth. Yung mga malalaking pangalan sa oposisyon ay hindi tumatakbo.
Kaya lang, hindi yan sapat na dahilan para hindi tayo po magiging masigasig at para kumampanya para manalo ang lahat ng posisyon. Kayo rito, simulan natin sa mga grupo ko, sa mga subscribers ko, tawagan ninyo inyong mga kamag-anak. Kailangan lahat ng bago ang inyong iboboto pagdating sa 2025. May 12. Magmula sa konsehal, mayor, vice mayor, gobernador, vice gobernador, mga bukal, hanggang sa congressman, sa party list at saka hindi, sa mga senador, magboto kayo, piliin yung mga bago para sigurado ang pagbabago. Ganun lamang po ang masasabi ko. Ay, buhay, ano kaya ang nangyari sa atin? Alam niyo kung magkano ba yung ayuda na AKAP na nilagay nila, tsaka AX? Sa AX, 41 billion pesos. Sa AKAP, 39 billion pesos. Pero mukhang ni-reduce ata nila at ginawa lang 26 billion pesos. Pero nung inalok ni Romualdez sa mga senador na sila rin mayroon, hindi na nila kinontra. Binalik pa nila. Kaya magandang gabi na lang, Jagger Yarte. 3 babae lang ang matino na mayroon sa Pinas. Lena Breeder, Leila de Lima at Teresa Hontiveros. Si Kevin Jan, ano nang nangyari sa bansa natin? Ang pagbuwaya, kapag nakaupo. Iwatani, Japan, tama po. Music lover, dapat palitan na mga korap at trapong politiko. Jigger Yarte, inulit na lang. Tapos si Dynamic Force, simula umupo si BBM, wala na ako narinig na good news. Rodolfo Agsalud, baka inilipat nila yung pundo para sa mga nakakaabot ng 80, 85, 90 at 95. Hindi ko alam kung nilipat nila. Pero ang alam ko, ang problema dito sa mga ayuda na to po, dapat nyo malaman, gusto ng mga politiko, sila mamimigay. Pero sa batas, ang dapat na mamimigay ay DSWD. Pero bakit sila namimigay? Kung sila mamimigay, nagmumulitika sila para sila ibubuto ng mga taong tumanggap ng binagbigyan nila. Kagaya sa Batangas, nagpatawag grupo ni Vilma Santos na tumatakbong gobernador. Kasama ang anak niya na si Lucky Manzano, tumatakbong vice-gobernador. Pati yung anak niyang isa, si Brian Recto, na tumatakbong congressman sa pwesto dati ng tatay niya, ni Ralph Recto. Pinatawag ang mga senior citizens. Isang araw ang antay bago binigay ang 1,000 na Christmas gift sa mga senior citizens ng Batangas. At sila pa namigay. Ang tanong, bakit hindi nyo na lang i-GCash yan? Para walang politiko na mukha at makikita. So never de Los Santos, grabe sila. Sila, ay naku po, ulat sang Pinoy. Music lover, 12 billion nata sa DepEd. Good PM Sir Toto at mga followers. Mel NSJ, agoy, nangampanya man ka sa mga NPA pastilan. Unsa may pastilan sa NPA, bot pasabot, hindi mo talaga naintindihan yung sinasabi mo, Mel NSJ. Calixto Almonte, ang 300 million na PIDAP na nitakaw niya, ni Rebilla, hindi pa sinauli. Ang hindi sinauli, 124 million po. Dinesisyonan siya ng Sandigan Bayan na absuelto, pero pinapasauli ang 124 million hanggang sa ngayon na hindi pa binalik. Cassandra Daisy, tiis na lang kayong mga Pilipino, puro utang na lang tayo, pero pinipilit pa rin ng Comelec ng computer. Cassandra Daisy, malayo ang umaga sa ating Pilipino. Jagger Yarte, Nelson Palomaria, kung di man lang nananalo, isa man sa oposisyon, yan ay dahil sa wala silang ibibigay na 30,000 pesos per voter. Jagger Yarte, matagal ko na ito, na-post sila pa rin ang mga nagnanakaw. Nako. Cynthia Per, ipagdasal na natin ating bansa. Cassandra Daisy, tapos Sheila Jean Fentes, Dan, subscribe sir, thank you. Tapos Rosana Makawili, ang Tempura ay mga pampabeauty. Yan, na Tempura beauty products, ang dami dito sa Europe. Nako. Yun na, hindi na cheapy, hindi na ngayon chetcheria. Dynamic Force, yung bilyones ng CF ng presidente. O nga, 4.65 billion ang confidential fund ni President Marcos. Bakit hindi nyo busisiin? Para patas.
Rodolfo Agsalod, kung hindi ma-impeach si Sara, baka manalo sa pagka-presidente. Yun. Cassandra Daisy, so yung Maria Alexandria Togas Ching, mayong hapon, attorney, engineer. Tapos Pepe the Happy. Jing, Ching, dapat buksan mo yung TV para mapanood ako ni Daddy Lo. Albert Dumalanta, dapat tumulong ka sa mga kaisban ng Marcos at Duterte dahil ba hindi ka kasali, sinasabi mo talo ng posisyon. Klaruhin mo nga yung utak mo, Sir Albert Dumalanta. You better see the truth. You better analyze what I've stated. Okay po, pakiusap lang. Romulo Halbuna, dapat kasi sagutin na ng Chong Min, malasakit sa malinis ng gobyerno ang Supreme Court para pilitin. Actually, Supreme Court ang pinakaumpisa na pinakamagbigay ng malaking pagbabago sa Pilipinas kung gagalaw lamang ito. Surprise Pattery, Attorney Dr. Kausing, tanong lang anong mas update sa Smart Magic. Hanggang ngayon po, nakabitin pa sa Supreme Court, hindi pa nagtumakbo kasi sa Supreme Court yung grupo ng Tintrayo para utusan ng Comelec na sundin ang kanilang pangako na buksan ang lahat ng mga presinto o baluta dyan sa Santo Tomas, Batangas na ginamit noong 2022 May 9, 20 elections. Holy guacamole, what are you trying to say? Noel Ruiz, buti pa magkagira na lang military takeover, tanggalin. Florita Hosto, hello po, Omom Reacts. Jun Kabinbin, Kabunyog, habang nag-away si Sara at Tambaluslot, tuloy ang sindikatong undergrounds ng Comelec sa Pandaraya. Yun nga. Ami Givana, Dr. Engineer Toto Kausing, palagay ko ay may ginagawang korupsyon sina BBM para ma-divert ang attention. Sigurado ako maraming ang ginagawang korupsyon niya kaya ang atensyon ng Pilipinas nandun na nakatingin sa away nila. Hindi na mababantayan yung mga korupsyon na ginagawa nila. Mike Salazar, Atty. Toto, nakasama na kayo sa official loss, pero hindi pa po. Inaantay ko pang desisyon ng Supreme Court. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, good afternoon, kababayan, mabuhay ka. Tapos Iwatani, Japan, magandang gabi po, Engineer Toto Kausing. Polo Carpio, Socor President June impeach. Nabasa ko na kanina. Jupiter Pluto, maray na banggi sa inyo. Imor Nibal, magandang hapon po. Rodolfo San Jose, good PM. Ever Lingaw, good evening. John Kabinbin ulit, good afternoon. Senator Dr. Kabonyog Toto Kausing, tuloy lang ang laban. Polo Carpio, bakit nga kaya, no? Romel Leao, Toto for Senator. Billy Yabot, no more Duterte's please in government. Pati mga Marcos, tanggalin na po, Billy. Panay Pichanco, number 1 kasi Senado, salamat po. Melchor Piñalusa, sa darating na eleksyon, kami ng pamilya ko ay bubuto sa iyo, attorney. Salamat po. Japi Arante Piñalusa, watching from Kiyot, Cebu City. Maayong gabi sa tanang mga Cebuano. Jelly Robles, maayong hapon, Engineer Toto. Marim Fabilio, sana Buona Matina, Dr. Toto, presente po. Gusto ko lang laging pangtula ko. Salamat po, Marim Fabilio sa Italy. Jerica Lonstedt, good morning, malamig sa New York, USA, Senator Doc. Okay. So anyway, yan po ang ating nakita ngayon. Babatiin ko lang si Nicolay Ruscop, Jigger Yarte, tapos si Surprise Pattery, Cassandra Daisy, PEC 0925, Rosendo Aguaviva, tsaka sino pa? Rodriguez Elmer. Elmer Rodriguez. boss, si Ebeng. Emeng, magandang gabi. Hipolito Plupino, Jigger Yarte, PEC 0925, Kevin Jan, puno ang mga gold na binenta ng presidente natin na punta sa akin. Okay, andyan na lamang at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Sara. Magandang gabi, Bibi. Magandang gabi, Tambaloslos, Martin Romualdez.